ang kanilang pinaka-ultimate objective na ma-convict si BP Sara doon sa Senate. Kaugnay po nito, attorney, na pag-uusapan natin, nakikita niyo po ba na hindi talaga lubusang uusad po or nakikita nila na pahirapan ang pag-usad nitong impeachment? Kaya ang gagawin na lang nila, lulubos-lubosin nila yung panahon, nababanggit nga nila na meron daw silang mini trial, no? Na gagawin dyan po sa Kamara is para either maisulong yung kanilang sariling interes, hindi talaga for accountability kasi nabanggit nyo nga parang hindi patas yung treatment sa mga impeachment laban kay Marcos Jr. at dito po kay VP Sara. Doon na lang nila ibubuhos for the purpose na magkaroon ng masira ang pangalan ng pangalawang Pangulo po, attorney? Actually, Almar, ang kanilang pinaka-ultimate objective na ma-convict si BP Sara doon sa Senate, which at this time is an uphill climb. But yung pinaka-short term nila na target, yung sinasabing mini trial, is to destroy, to blacken, to demonize the Vice President, to create a narrative. Kahit pa yung narrative na yan ay comical, pero basta lang makakreate ng narrative. Like for example, kay Madriaga, ano bang talagang nobody in his right mind, objective mind, would give credence to that very incredible testimony coming from a detained person diyan sa Bilibid. Kung nabilibid ka, sabi ba ni Secretary ni Congressman Puno, sabi niya, I used to become the DILG Secretary. Alam niya kung anong sitwasyon diyan sa Bilibid. So kahit na anong sasabihin, anong ipasabi sa kanya, sabihin niya talaga niyan. Kasi for his own comfort, kung mayroong ibigay sa kanya na trade-off. And then paniwalaan natin yan. Yung allegation about grave threats. Ano bang grave threats yan? Meron bang ebidensya na talagang meron ng kinontrata si Vice President Sara Duterte na papatay kay President Marcos, kay First Lady at saka kay Speaker? Conditional nga yan eh. So, paano hindi ka maging crime yan? Ako, simpleng abogado lang ako, Admar. But if that case will be filed, talagang madismiss yan kasi walang katawa yan eh. Katawa-tawa talaga yan. Hindi yan naabot sa yung prima facie case na yung may certainty of conviction. Yan na ang pamantayan ngayon sa even in the preliminary investigation stage. Kung objective lang ang prosecutor, talagang diyan pala ng level, dismiss na yan. So, pangatlo, yung confidential funds. Meron bang ebidensya na nagsabi na ang funds ay landed into the pockets of the Vice President? Kahit nga, assuming merong discrepancy sa paggamit ng funds, the ultimate penalty of this allowance is restitution. So paano yan maging impeachable offense? Ang ginagawa lang nila ngayon is to, as I said, to destroy, to blacken, and to demonize the Vice President diyan sa political landscape na baka sakali na because of that masisira siya, just like what they did, just like what the tormentors of the former Vice President Jojo Binay, paano siya sinisiraan. Pero I don't think so that it will work. Lalo na ngayon na ang mga tao ay, in fact, people are no longer watching kung ano nangyari diyan sa diyan sa house. Kasi ang mga tao ngayon ay talagang fighting for survival. Imagine, Admar, paano yung simple middle class lang na tao, yung mga
monthly income earners, karamihan dyan, may mga sasakyan. How can they cope with the skyrocketing price of oil na unanticipated? Yan ang yan ang worry natin, yan ang concern. Pangalawa, yung presyo ng mga bilihin. Alam mo, I'm not an economist, but if the price of oil increases, may domino effect yan. Lahat, everything is affected. Lahat mag-increase. Yan ang inatupag, yan ang problema na inatupag ng mga taong bayan ngayon. Siguro sa mga ultra-rich, like mga congressmen diyan, they cannot feel it kasi wala sa kanila yung kahit pa mag-full tank everyday sila. Kasi sintabos na yan sa kanila, daming pera nila. Lalo na ngayon, may mga incentives pa siguro sila. So, ito ang talagang masakit dahil they are not doing their job, pero sige, gawin nila yan, but I don't think so that uh, mag-epekto yan sa pagkasira ni Vice President. Baka lalo pang aangat yung rating ng Vice President kung gagawin nila yan. Na talagang walang basihan, pang-aapi. Filipinos do not like to be do not like oppressors. Kasi ito, sa psyche natin yan, Almar, because we've been under the Spanish regime of 300 years, Americans, we have been slave. Nandiyan sa ating psyche yan yung talagang api tayo. Kaya nga, we root for the underdog. Hindi na nakita yan. Kaya nga, how would they realize na yung ginagawa nila ay talagang magbabaklas yan sa kanila? May nasiyahan yung mga kasama nila. They are happy. Nakita natin sa Facebook, yung mga keyboard warriors sila ay masaya dahil yung keyboard warriors, fake naman talaga yan. Pero if you listen to the sentiments on the ground, nako, tingnan mo yung how was the president received by yung mga repatriated na mga OFW sa airport. Hindi kasi pinapansin. I don't know when will they learn, when will they wake up from their slumber, saka yung kanilang paniniwala. Kasi di exist an echo chamber, Admar. Sila lang kasi ang nag-uusap-usap dyan eh. They are already detached from the realities. Detached na sila sa sentimento ng taong bayan.